Kumusta mga ka-Diskarte Chicks? Welcome back sa ating channel. Sa video na ito, pag-uusapan natin ang mga bagay na dapat mong gawin kapag niloloko ka ng jowa mo. Alam ko masakit yan mga guys, pero may mga hakbang tayong pwede mong gawin para makabangon at makamove on ng tama. Tara, wala ng paligoy-ligoy pa at simulan na natin. Shoutout nga po pala kay Richard Montede Ramos. Salamat po sa panonood at suporta mga ka-Diskarte Chicks. So, let's start. Mga guys, isa sa pinakamasaklap na pwedeng mangyari sa iyo ay yung lokohin ka ng jowa mo. Yung jojowa pa siya ng iba bukod sa'yo. Talagang masaklap at masakit yan. Realidad yan mga guys. Pwedeng mangyari kahit kanino. Sino ba naman ang gustong lokohin, di ba? Pero pag andyan na yan, ano nga ba ang dapat mong gawin? So number 1, confirmahin. Siyempre mga guys, baka naman napapraning ka lang. Huwag basta-basta mag-assume. Kailangang kumpirmahin mo muna na talagang niloloko ka na. Hanapin mo ang mga ebidensya o katibayan na talagang may kabit siya. Kapag hindi ka sigurado, mas mabuting maging maingat bago ka gumawa ng hakbang. Number 2, komprontahin. Mga ka-Diskarte Chicks, kapag may ebidensya na kayo na talagang niloloko ka, maganda kang komprontahin siya. Advice ko na huwag nyo siyang komprontahin na galit kayo. Hintayin mong mahinahon ka at kalmado. Baka kasi sa galit, may masabi kang hindi maganda na pagsisisihan mo rin sa huli. Tandaan, ang pagiging mahinahon ay makakatulong para mas makuha mo ang mga sagot na kailangan mo. Number 3, alamin kung ano talaga ang gusto nyong dalawa. Tayong lahat may limit, di ba? Mahalaga na alam mo kung saan patungo ang relasyon ninyo. Magtanong ka, gusto pa ba niya ng maayos na relasyon kasama ka? Hindi pwedeng ikaw lang ang nagmamahal o nagpupursige. Number 4, kapag gusto pa niyang ipagpatuloy ang relasyon, dapat malinaw sa kanya na itigil na niya ang pagtataksil. Lahat ng komunikasyon sa kabit ay kailangan putulin niya. Bibigyan niyon ang relasyon ng panibagong simula. Pero siguraduhin mo nasa same page kayo. Pero bago tayo magpatuloy, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe, baka naman i-hit mo ng subscribe button. Now na. As in now na. Number 5. Kung ayaw na niya ng relasyon, igalang ang desisyon niya. Oo, masakit yan. Pero minsan kailangan nating bitawan ang mga taong hindi na kayang panindigan tayo. Tandaan mo, hindi ganitong relasyon ang nararapat para sa'yo. Mas mabuti nang malaman mo ito ngayon kaysa maghintay ng wala. Number 6, pag-usapan kung paano maibabalik ang pagtitinginan. Kung gusto pa niya ng second chance, pwede nyo pag-usapan kung anong mga dapat baguhin. Maging handa kang magpatawad kung tatanggapin mo ulit siya. Pero tandaan na sa'yo pa rin ang desisyon. Number 7, kung talagang ayaw na, magpaalam ng maayos. Dito natatapos ang chapter na ito pero hindi ang kwento ng buhay mo. Alamin mong marami pang opportunity at tao na makikilala mo. Isipin mo, ito bilang fresh start para sa mas magandang kinabukasan. Mga ka-Diskarte Chicks, hindi madali ang ganitong sitwasyon.
masakit at mahirap. Pero tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Kung tanggapin mo pa siya, ikaw ang magpapatawad. Kung hindi naman niya kayang ipaglaban ang relasyon, tanggapin mo rin ang reality. It's not the end of the world. Maraming isda sa dagat. So yan mga ka-Diskarte Chicks, ang 7 bagay na pwede mong gawin kapag niloloko ka na ng jowa mo. Sana ay may bago kang natutunan sa video natin ngayon. Please comment down below ang inyong mga reaction sa ating video ngayon. At kung may gusto po kayong i-share or itanong, or may mga karanasan ba kayo na gusto nyong i-share, i-comment nyo lang po sa comment section. Kung nagustuhan nyo po ang video na ito, ay huwag kalimutang mag-like, share and subscribe para sa iba pang useful na content tulad nito. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod na video, ingat kayo palagi. Let's spread love.